sa San Fernando tsaka sa Lubao project. Mag rides muna tayo ngayong araw ng Saturday para magamit din natin si Saiki. Ayan na mga boss, nandito na tayo. Ayun o, lumilitaw na po yung kanyang balangkas. Naglalagay na sila ng ano dito, ng gutter. Wala yung dito sa harapan mga boss, gutter din po yung ilalagay dito. Hindi po kasi pwede yung gutter flashing kan, gawa ng yung kanyang design roof niya isa may naka-usli dito. Napaganyan, kung mapansin nyo sa perspective, naka-usli siyang paganyan dito sa area na sa harapan. So kailangan po gutter din po dyan kung paganyan yung slope ng bubong. Hindi po pwede kung ano lang, flashing gutter. Tutulo po siya dun sa area kung saan meron siyang nakausli. So pagka gutter, malalaglag sa gutter yung ano ng ulan, agos ng tubig pala. Ayun na, palinis na. Tapos nahabol na rin itong ano, ito poste dito sa may carport. Ayan na, nakatayo na. Kompleto na po yung mga column. Humahabol na rin to. Hanggang next week siguro makompleto na po yung bubong nito. Tapos stainless gutter smoke ang nilalagay po kadalasan sa mga project. Di tulad sa perspective, kung mapapansin sa perspective, kulay chocolate brown. Chocolate brown yung color dito, which is ano lang po yan, plain sheet. Syempre dun tayo sa tatagal, yung maglalas lifetime. Yun, chocolate brown siya. Ayan, nilagay namin, or pinalagay ko, smoke stainless, lifetime na yan. Ang unang nasisira po kasi sa bubong, gutter po yung unang nasisira. So yung gutter pa naman napakahirap i-repair. Ayun na siya, perspective, and ito yung kanyang actual na itsura. Humahawig na. Tapos pasukan natin sa loob. Ay, nagkakape pala ako. Ito na rin yung mga insulation, nakaputol na po yan. Pare ang estilo namin sa paglalagay niya mga boss. Siyempre sukatin namin yung area na lalagyan kung anong haba. Tapos puputulin na namin yan kung ilang piraso yung kailangan. Every one roof, isa pong insulation yung kailangan natin. Chocolate brown ng bubong nito, yero. Tapos 0.5 ang kapal. Ano, dito sa area na to medyo ginawa nilang basurahan dati dahil nga ulang hindi na ano no, may-ari, bakante lote, kaya ginawang basurahan ng mga taga rito. Tadi ang kwarto yun Bol, babo. Ito, boss, pwedeng kwarto to actually, kaya lang wala siyang access sa design.
Basta rin, malinis na. Sinibahan na rin yung barracks nila doon. So dito na nagbabarracks sa loob. Yan. Yun eh. Pwede na susunod dito, pwede na mag framing ng ceiling. Ito, pwede na to, pwede na frame dito. Ano rin yung ating welder latero. Flooring na naman yung kutultong walking closet, tapos yung kanyang toilet and bath. Master bedroom po ito. Halos yung sukat nito 3 by 3 meters din, pero mahaba siya ng konti rito, siguro at least mga 3.5 meters. Malaki na konti ng 3 meters. Yan, 3 by 3. Vanity, toilet, and bath. Yung kitchen. Ang lapad nito. Mas malapad po ito kaysa sa Plaridel. Tapos 2.4. 110. Sa Plaridel 1 meter lang yun nandun. Lumilinis na paunti-unti itong San Fernando project po natin. Tapos dito, yan yung bakod na to. Ibabaguhin din po namin to. Mapapansin nyo yung bakod halos nakapasok dito sa property ni owner. So malamang sa amin po bakod to. Ayan, hanggang doon. Ayan yung pinaka property line sa dulo na yon. Ay, parang kailan lang nung ginagawa namin to, nung umpisa to ng January, February, March, halos magdadalawang buwan, 2 months. Ayan, temporary lang yan. Pagka po nag-okay na dito, siyempre lalagyan namin dun sa sulok itong tangke na yan. Sa Lubao naman po tayo, Lubao project. Ayan, nandito na po tayo dito sa Lubao project. So update po tayo dito sa Lubao project. Yun o, nakaangat na po sila. Tingin ulam nyo. Sakto, pagdating natin dito, break time na. Break time. Isang tilapia yan. Ng bibing babae. Oh, meron na. Meron na. Yung binaluto niyan yung isa. Uy, kailangan magkunwari. Tanagin eh.
Yung lalaki, nagsuntukan yung bibi. Ha? Suntukan to sa babae. O talaga magsusuntukan yan, luto na natin isa. Nagawa din kayo sa babae. Asawa daw niya yun, kinuha niya. Asan ni Bibi? Meron na daw dala mo. Ayun oh. Oo. Ito babae no? Ang ganda ng mata. Sino nagbigay? Oh, yung sa lalaki, ano natin yan. Yan oh. Iaaway lang yan. Ayan na mga boss, project update dito po sa Lubao, Pampanga. Ito po yung ongoing project namin na pinakamalaking bahay as from now na nagawa namin. 400 square meter 2-story house. Ayan, nasaan na po sila. Halos na nag-rebar na sila ng beam. Tapos wall partition sa loob. Yan, update muna tayo dito pa sa mga tanim namin. Ayun na. Bumulas na itong mga silin ko, jeng-jeng oh. Ayun yung wall. Window, tapos may ibang para sa kanyang canopy. Lapit na mamulaklak. Tapos yung palaya, ayan. Umano na, gumagapang na o kumukulatay na. Ayan lang itong balang niya, hindi pa maayos. Pagka libre ako, gagawin ko itong balag. Ngayon kasi half day lang po sila ngayon. So magsisiuwian din yung mga tropa. Ayan, half day. Tapos payday. Yun o. Ito na yung perspective. Ayan po yung perspective ng bahay. Ayan, ganda niya oh. So yun na yung ongoing. Laki nito. Tapos nakaabang na rin yung mga sanitary line. Aakyat sa taas. Sabi yung beam, laki. Ayan. Wall partition. Tapos ito po yung magiging kwarto. Ayan, kwarto po to. Tingnan nyo naman yung laki nya. Hanggang dito pa po yung tambak namin. So hindi pa po puno to. Kulang pa siya. Tapos yun yung walk-in closet. Tapos toilet and bath po yung dun sa area na yun. Ayan yung pintuan. Laki. Siguro nyo to, kwarto lang to. Ito yung kanyang pinaka living area. Tapos dito may ilan na yata rito, hindi ko nagkakamali. Ayan yung kanyang main door doon. Dito po yung staircase. Ayan yung area na to. Staircase. Aray ko. Aray. Tapos ito, office, kitchen. Tapos ito meron pang extension dito na dirty kitchen doon. Ayan, ito yung pinaka common CR. Maid's quarter or maid's room, itong area na to. Ang access niyan sa may garahe.
Sa may garahe po yung pinto nitong maid's room. Pabim na. Siguro mga 2 weeks or 2 to 3 weeks makakapag-prepare na kami para sa second floor. So by Monday po kasi magdadagdag po ako ng manpower dito. Kailangan ng additional manpower dahil malaki po itong project dito. Yung mga poste namin, mga column, beam, solid yung bakal. Hindi niya, ang laki. Ayan. Parang naalala ko po yung project namin sa Talugtog. Shoutout kay Ate Liz tsaka kay Kuya. Nakalimutan ang pangalan ni Kuya. Si Kuya, ano kasing pangalan ni Kuya, asawa ni Ate Liz. Yung doon po 227 square meter yung bungalow, pero bungalow lang po yun. Halos yung kwarto niya parang ganito kalaki. Mas malaki pa yan kung di ako nagkakamali. Tsaka CR niya malaki din. Bali 2 bedroom lang po yun. 2 bedroom lang yung doon, yung project doon na natapos natin last year. Tapos yung project na to, lang po siya. Sa ibaba may ito lang pala yung pinaka guest room. Ayan, pakita ko sa inyo yung floor plan. Ayan o. Ayan po yung floor plan namin na sinusunod. Ito po yung room kung saan po ako nakatayo. Ayan, ganyan. Saan 2 bed po yung dyan, yung naka-propose siya. Tapos ito yung walk-in closet. Tapos yung P&B toilet and bath. Yung toilet and bath nya sa ordinaryong bahay, sa standard na bahay, alos yun na po, kwarto na po yung sukat. Tapos yun, ito yung dining kung saan dyan po yan, dining. Pakita ko lang ang floor plan. Tapos meron siyang living area. Dito po yan, living area. Tapos yun yung powder room yung tinuro ko kanina. Tapos dito maid's room, maid's room. Tapos sa office, yung maid's room meron siyang siyempre private o sariling CR. Tapos ito yung pantry tsaka laundry area doon sa area na yun. Tapos mayroon pang ito yung dirty kitchen extension kung saan dun po yun sa nasabi ko kanina. Ayan, tapos 2 car garage. Ayan, 2 car garage yan. Tapos yung second floor, at yung second floor naman nya, ayan, pakita natin. Ayan, yung second floor, bale 1, 2, 3 bedroom pala siya sa taas. Bale kung susumahin po, 4 bedroom pala to. Ayan, 1, 2, 3. Ayan, ito yung pinaka master. Halos kasi laki din ito. Halos same layout pala to sa taas. Same layout itong guest room tsaka sa master bedroom, with balcony area. May balcony po to dito sa area na to, balcony sa likod. Ayan yung bedroom 1, may balcony din siya. Tapos dito meron siyang toilet and bath. Ayan o. Every room meron pong balcony. May balcony itong isang room, may balcony din yung isang room. Tapos itong master may balcony din kung saan may access yung family area saka yung master bedroom sa kanyang balcony. Ayan, laki. Kung bungalow lang to mga boss, so malapit na yung roof beam. Pero medyo medyo matagal pa sa ganitong project. More or less mga 8 months. So ganyan po. Kaya sa Monday kailangan ko na magdagdag naman power. Yun no. Wow, ganda na nitong ito pong aming mga tanim. Ay, naka-harvest na daw sila dyan, yung mga malalapad yung dahon. So by Monday siguro
magdadala tayo ng ano, puro yung mustasa, sarap na no? Or sa sinampalukan. Ito mabilis lang naman po ito eh. Yung mga mustasa tsaka pechay, yung talong yan, na rin sila, bumubulas na rin yung mga talong namin, sili, talong, okra, meron kami dyan. Tapos meron din kami kalabasa, kamatis, ampalaya, yung okra, lapit na rin mapunga yata. Yung bulaklak na oh. Meron ng bulaklak, kamatis, kalabasa, diba? Kompleto po dito. Yung bibi namin, may alaga na kaming bibi rito. Ayun, mukhang mga itlog na yata yung ano, yung babae. So yung isa mga boss, kailangan po isang lalaki lang. So yung isa, may kalalagyan yun. Pare-pares lang yung titira namin dito para dumami mga itlog. For example, abutin kami ng 8 months dito. So meron pa tayong marami pa tayong mapapalaki doon. Ayan mga boss, shoutout kay Kuya Raxon. Matagal-tagal din po kami hindi nakikita ni Kuya Raxon. Ayan, no? Ayan, Kuya, baka meron kang gustong batiin. Yeah. Good morning, Ed. Sister Flory, shoutout sa inyo. Pakisabi kay Ed pala Ed. Yung mga kasama mo dyan na taga Boeing, yung sinabi mo sa akin na gustong magpagawa ng bahay na taga Mexico tsaka Arayat. Oh. Ito si Boss Reds ngayon ang magsasabi sa inyo. So mag-message na lang ako sa messenger mo. Bayaw. Oh, para po may schedule yung gusto nyong ipagawa. Oo. Ayan na, shoutout din pala kay Kuya Edwin. Yan, nagtatrabaho din po siya sa Boeing Airlines. Kasi palagay ko kasama. Baka po kasama nila si Kuya Edwin Navarro. Yung pong project na ginawa namin last year sa Subic. Sa Subic yung bahay ni Kuya Edwin. Yan, shoutout Kuya. Okay. Kambal, shoutout sa inyo. Ingat kayo lagi dyan. Sister Flory, Edgar. Okay, bye-bye. Sige, Boss Red. Yung mga boss, nag-harvest lang ng mangga. Nag-harvest po ng mangga guys. Bisalida ng kimbas eh. Benta yun sa bus. 20. Tama yun, nakakalibre pa kayo ng mga pamasahe. Libre daw silang pamasahe. Marami po kasi bumutong mangga, nalalaglag lang iba. Ayun, dami nalalaglag na hinog. Sa ako yung diwata, ano yan, bibenta mo? Pagsusuyo po sa asawa. Isang sako. Ayan, mag-aras 12 na, so nagpapahinga na sila. Napakalaking bagay po nitong mangga na to. Kung wala po ito, wala mang itong era ng aming barakisa, napakainit. Malaking tulong tong mango. Ayan, shoutout kay Kuya Ed tsaka kay Ate Ellie. Kain na. Mangga na boss. Kain na po. Buwaret ah. Ayan, pauwi na po sila. Kasabay sila kay Daddy. Para may iwan dito si GR. Kaya maya pahinga muna tayo ng konti. Medyo mainit po yung biyahe. Nakaano lang tayo. Ayun o, sa Senki. So ayan po mga boss, nagsiuwian na po yung mga tropa. Shoutout nga pala kay Ate Joy Garcia. Ayan, from Seattle, Washington, USA. Ayan, tsaka kay Kuya Bong and Ate Joy. Ayan, shoutout po from Washington, USA. Shoutout. Ayan, maya alis na rin tayo. Ayan. Pahinga muna. So bukas to, Sunday, wala munang gagawa rito kasi alos naman na nag-straight po sila nung nakarang mga linggo. Continue po yung paggawa rito kahit Sunday may gumagawa dyan. Kaya medyo mabilis din yung progress ng ating project dito. Ayun na, halos nasa ano na sila, beam. So preparasyon na para sa second floor. Yan ang gagamitin pala namin dito mga boss. Ang gagamitin namin sa slab is steel deck. Ayan, tapos ang buhos nito
malaki po ito yung bubuhusan namin. So ang buhos na concrete na gagamit namin dyan is ready mix, kung saan magre-rent tayo ng magre-rent po kami ng boom truck tapos ready mix yan, para hindi na mahirapan yung tropa at least tuloy-tuloy yung pagbuhos. If mano-mano to or concrete mixer na yung one bagger na concrete mixer, mano-mano kung tawagin, yung pasa-pasa yung mga tao, malamang hindi po namin kakayanin to ng maghapon. Siguro more or less mga matatagalan, siguro abutin ng mga hating gabi to. Pero kung ready mix yan, ipiprepare lang namin tapos schedule yung pagbuhos, siguro at least mga half day or mga hindi man naabutin na maghapon to kung ganun po yung pagbuhos. Medyo pricey lang siya, pero ano naman, tawag dito na ano naman yung tao, maginhawa. So yun, ayun yung talim namin, konti na lang, halos isang buwan na rin po yata itong mga talim na to. Yung pechay tsaka yung parang kailan lang nung binudbud ko dun yun. Ngayon na yun, nakakaradas na sila, nakakatawa. Kahit sa simpleng bagay lang, sa mga tanim-tanim dito pang konsumo, pang everyday na konsumo nila, at least makakatipid po sila dito. Ayan, yung pong mga tanim namin dito, ako po bumibili ng mga binhi niyan, mga binhi na tinanim namin. Ayan, mga okra, talong, mustasa, pechay, tapos yung ampalaya, pati yung gagawing pambalag. So yun lang, malaking tulong na po sa mga gumagawa rito, mga tropa na gumagawa rito. Siyempre nagpapasalamat din ako sa house owner dito na every Monday meron po kaming sponsor na ulam pananghalian sa kanila, sa owner. Ayan, napakabait po nila. Nasa ano po sila, nasa ibang bansa sila, si Ate Ellie tsaka si Kuya Ed. So yun, pahinga muna tayo, papahinga lang konti, babiyahin na rin tayo pa uwi, papahinga. Ayan. Sa Bulacan, si Bayaw na po yung nagpunta ron. Siya na yung nagbigay ng kanilang weekly salary doon. Kahapon galing lang ako Bulacan kahapon. Gusto man ako ngayon sa San Fernando. Ayan, nandito na pala yung mga soaring jack na nagagamitin namin for pantukod sa slab. Kasi mga scaffold, mga GI pipe. So yun. Ayan mga boss, iwan natin sila. Uwi na tayo. Okay, let's go. Oh.